Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, kung napanood nyo yung mga recently uploaded natin na battle reviews, especially Pasiklaban sa Taiwan, ang sabi ko nun is baka by June na natin reviewin yung mga tournaments, especially Isabuhay first round, Pedestal 4 first round, at itong FRBL 1 up 6 quarters. So yun yung sabi ko sa mga past reviews natin. Pero na-check ko nung pagka-check ko ng quarters ng 1 up 6, nakita kong kompleto na at uploaded na, kaya hindi na natin magagawa yung June na puro tournaments din ulit, diba? So ngayon ngayong May, kalagitnaan ng May, tapos na natin tong 4 na battles ng quarters ng 1 up 6 tournament. So last April na tinapos natin yung yung first round na itong tournament na to, which is yung first round 7 battles lang kasi wala yung kalaban ni Eds si Chanel, hindi nakapunta. So ayun, actually yung Da Vinci tsaka Eds, pati yung nasa kabilang bracket, Jesu ba yun? Jesu Cerces, ano na yun uploaded na yun. Pero syempre ayokong mag-review ng putol-putol, 'di ba? Kung gusto ko first round, buong first round, buong second round sunod-sunod din. So inantay ko muna talagang ma-upload tong Dots versus Vicente, pati yung Kilua tsaka Gem, bago natin na reviewin yung buong yung 4 na battles dito sa quarters. Ngayong uploaded na, review na natin to. At unang sa listahan, Dots versus Vicente. So sa mga hindi aware, rematch na to guys. Rematch na to kasi naglaban na si Dots tsaka si Vicente sa Motus Sa pagkakaalam ko, yun yung time na halos kababalik pa lang ni Vicente sa battle rap. Kasi after ng Pedestal 1, which is yung nagkampiyon si Class G, kasali si Vicente dun sa pagkakaalam ko. Dun ko ata siya unang na-review. Yung sila Yenom, sila Good Kid, Hespero, Cerces, Casper, sila yung mga doon meron pa atang Gray Matter Sila yung magkakasama dun sa bracket na yun ng Pedestal 1. At dun ko rin na napanood si Vicente. And alam kong talo niya kaya talo niya ata kay Hespero sa pagkakatanda ko, 'di ba? Tapos pagkabalik niya sa battle rap, that's yung binigay. So rematch, and syempre mahirap sa part ni Vicente na na kumuha ulit ng bagong angulo, kasi syempre nakapagsulat na siya kay Dots before. So challenge din to kay Vicente. Pero syempre yung pressure is na kay Dots pa din, kasi syempre natalo na siya kay Vicente. And syempre yung gigil dapat nandun na puta, kailangan ko makabawi kay Vicente. Syempre pressure pa rin yun, no? Kung ano yung dapat na sulat ni Dots against Vicente, diba? So magandang magandang match up para sa akin. Tignan natin kung
makakabawi ba si Dats kay Vicente or i-dominate ulit ni Vicente itong laban na to. So yun yung dapat nating abangan. So game na. Umpisa na natin to. Game. Banat para kay Dats. FRBL, let's go! Game. 2 taon ang nakalipas na makaharap ka sa entablado. Sa pagdayo kumakaripas sa bagyo'y hindi preparado. Dating taga-Tondo na nasa Cavite, bawat ideya ay planado. O taga-Tondo na nasa Cavite, labas ay Andres Bonifacio ang kamatayan kalkulado at hindi ito magbabago, umaastang katipunero, anong lagay niya't at estado, panay sip-sip sa Pangulong Manyanyangong pagkatao, ikay pinagkalulong ni Sai, siya'y nagpaka-Emilio Aguinaldo, kasi nga Technical. peste ka, talagang grabe at threatening, di ka maghahari dito, beast, kahit di ka maghahari dito, beast, kahit monarkiya ang hiling, if I can't deal you in the past, ito aking awakening. Dahil walang I can't deal, ito ay aking awakening. Gege. If I can't deal you in the past, ito aking awakening. Dahil walang silbi ang beast monarch, I'm doing solo leveling. Kaya tuloy-tuloy itong happenings. Kaya feel. Sabi na nga ba dun maglaland yun eh. Awakening, solo leveling. So akala ko lang hindi ko lang sinabi kasi baka mali ako. Pero sa yung pakiramdam ko sa solo leveling to mag-e-end kasi awakening, 'di ba? So beast. Wala lang, ko lang na medyo naramdaman ko lang na doon maglalanin. Tama tayo doon. Deal you in the past, ito aking awakening. Dahil walang silbi ang beast monarch, I'm doing solo leveling. Kaya tuloy-tuloy itong happenings. Kaya feel fresh yung skill set, di na pwedeng i-undo. Big stretch kanyang spill pues, bitch. Please offer something new. Pagka-arrive, dead or alive, yun ang deal sa iyong crew. Cause money talks, you ain't capable. No, Mr. Beast, I challenge you. Tangina. Cause you know, I'm dropping. Mr. Beast, I challenge you. So, si Mr. Beast sa yung vlogger, yun yung pangalan ng name niya, Mr. Beast. Yun. Di ako masyadong aware hindi ako masyadong aware. Mali, sorry. Hindi ako fan ng ni Mr. Beast, pero alam ko yung mga ginagawa niya. Yung nagpapa-challenge siya, tapos may mga premyo. So yun. Galante yun si Mr. Beast. New, tuloy-tuloy sa pag-abante. Rat race crew. Cause money talks, you ain't capable. No, Mr. Beast, I challenge you. Tangina. Okay. You know, I'm dropping you. Tuloy-tuloy sa pag-abante. Rat race o God race, kita ko iyong diskarte. Ikay laos, dikit sa Diyos, ako'y di nakampante. Kita ka, baklaan mo, Bishop, na parang Cardinal Tagle. Kasi, pagkatawag Bishop, Cardinal, okay. Grabe. Dikit sa Christian para may sandalang balikat. Walang kupas yan si Judas, mga matay inyong idilat. Istranghero na gipet. Pagkagahaman o gahaman sa pagkatao niya sumipat. Sa Kristyanismo na dikit. Dahil pagkasalang ay may sala. Nayang kaakibat. Kaya, kasi maliligtas nga ba ni Gabriola? Pues, fake yung tail, stiff yung trail, yung kamatayan, walang tsansa. Yung kamatayan, walang tsansa. Inquest nag-fail, ilip yung scale. Pas ito na ang iyong hard life. Mag-stick sa jail. Ngayon nakulong na siya sa Dark Knight. Kahit pa may Christian Bale, tangina. Kasi Dark Knight, okay. Itong nails, yung init, no need ng fire drill o fine steel, yo bitch. Walk the talk, kahit naka-high heels religious. Baka aking content? Best think twice, chill. Dahil ito yung near-death experience. In God's will, tangina. Kaya di ka na masasalba. Kahit humiling paletsi ka. Kung tingin ay bird's eye view, pas naka-zoom lang lente niya. Cause if you think you can rise above all. Ganda nun bird's eye, Kaya di ka na masasalba. Kahit humiling paletsi ka. Bird's eye view. Kung tingin ay bird's eye view, pas naka-zoom lang lente niya. Ganda nun. Cause if you think you can rise above all, pas mali yan tangina. Cause you fuck up with your own religious power, parang Senior Aguilar. Kaya tama na pagpapanggap. Abay, klaro naman yung bago naman. Ay, tama na pagpapanggap.
Bay, klaro na yan, yung bago naman. Kung hiling ay panalangin, pues saan ang laan? Sa dating daan? Pues saan ang laan? Sa dating daan? Turing sa'yo'y kapatid. Sobrang gaan, laman sa laman. Tama na panggagamit, bis. Tado na yan, kaya tong halimaw. Bis tado na yan. Wala iyang sinabi. Kitang-kita ng malinaw at saksiyan ng marami na di ka dapat katakutan dahil wala ding mangyayari. Because the only thing that I can't deal with is the monster inside me. Let's go! Yo, Flagway, magingay! Okay. Marami akong gustong sabihin sa round na 'yon ni Dats. Unang-una, syempre, ang haba nung round. Hindi, seryoso. Ang haba nung round ni Dats dito. And, unang-una yun, haba nung rounds. Ang haba ng rounds ni Dats. Pangalawa, kailangan niya ng malinis na performance dito. Since quarters to. And, nagkaroon siya ng stutter sa round 1. Diba? Hindi naman siya totally choke. Pero, yun, slip-ups, stutters. So, yun. Malaking factor yon sa ganitong klaseng battle kasi yun nga, tournament at quarters to. Pangatlo, lumitaw yung pagiging technical ni Dats dito. So ang dami niyang mga technical na schema, na linya, 'di ba, na angulo para kay Vicente na hindi masyadong nakakagat ng tao, hindi masyadong na-absorb nung nakikinig, ng nanonood. Ako personally, to be honest, hindi ko masyadong ma-absorb yung mga ibang linya ni Dats dito. Pang-apat, meron pa cut words. Yun. Napansin ko sa buong round 1 ni Dats, ang dami niyang mga cut words doon, 'di ba? So, hindi na ako magda-drop ng kung ilan, pero para sa akin ang dami nun, 'di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na pangit 'yon or dragging 'yon. Ano lang, litaw lang kung paano niya gamitin yung mga cut words na 'yon. So, 'yun, ang haba ng rounds ni Dats. Nagkaroon siya ng mga stutters sa performance, litaw yung technical, hindi masyadong na-absorb yung mga bara kasi yun nga, more on technicals. Tapos yung last is yung ano ba yung sinabi ko kanina, yung cut words, more on cut words. So tignan natin kung makakabawi si Dats dito sa rounds 2 and 3, pero nag-aantay ako ng ng ibang timpla para kay Dats. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, naglaban na sila before. So, alam na ni Dats kung paano butasan si Vicente. Kung ano yung gagawin ni Vicente, kung ano yung diffuser sa atake ni Vicente. Pwedeng ganun pwede siya mag-base doon. Pero naging technical pa rin siya. So, tignan natin. Ano pa rin naman, depende pa rin naman kay Vicente yung magiging scoring. Kasi what if si Vicente nagkaroon ng choke dito? So, kay Dats pa rin yun. Kaya pakinggan muna natin si Bis dito. Game? Mga tipo nakakaalam! Game. Game! Mga tipo nakakaalam! Pinaulanan ko na to sa motus. Pinauga at pinaulanan pa ng suntok. Ngayon kung magpapauga ka ulit dito sa iyong teritoryo, that's your fault! Mapamotus, FRBL, pulo, o kahit umabot pa sa liga na top tier, wala pa rin palagyang tukmol. Kasi kahit 4 na beses nating ulitin, magwawagi pa rin ako versus that's for sure, Flatway Gang! Pustahan. That's for sure. Magbabanggit na naman yan ng kung ano-ano at kung sino-sinong di natin kilala. Yan ang best evidence. Kaya paano namin makukuha, gusto mong mapadala kung di namin gets reference. Kaya sa susunod, bago... Tumpak, pre. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. Shoutout kay Vicente. Nag-explain pa lang ako about dun sa round 1 ni Dats. Nakuha na ni Vicente yung boto ko dito. Diba? Ganun kaaga
nakuha ni Vicente yung yung boto ko dito. So bakit? Bakit sobrang bilis? So ano ba yung in-explain ko kanina kay Dats? Sabi ko more on technical yung ginawa niya, and nag-aantay ako ng ibang approach kasi naglaban na nga sila before. So alam na ni Dats kung ano yung mga gagawin ni Vicente. Pwede siya mag-base doon kung ano yung style na pwede mag-diffuse sa maging diffuser sa atake ni Vicente, di ba? Pwede 'yon. Tapos ano yung sabi ko kanina, more on technicals, and marami siyang mga references na hindi na-absorb agad ng crowd, ng tao na nakikinig, 'di ba? Tapos puto tayo kay Vicente, ayun yung sinabi niya, 'di ba? Paano maintindihan kung di gets yung reference, 'di ba? Sa pool dun sa ina-explain ko kanina. So props kay Vicente doon. Ang gandang atake nun, tol. Yan ang best evidence. Kaya paano namin makukuha, gusto mong mapadala, kundi namin gets reference. Ayos Kaya yun, sa diba? susunod, Ganda nun. bago ka magsimula, mamigay ka ng mga flyers na mga reference na di namin gets para agad ma-search sa Google. Hindi yung pag-round mo na, pinagmumukha mo kaming tanga, yung iba pa naman dyan. Panay yes, tanguser. Bakit? Ano ba kasi nakala mo sa ginagawa mo? Big brain ka? Kalaata, insane siya. So paano na lang Dats yung ibang mga judge na naka-free data? Bukod sa direkta, panay starter ka ng starter, kaya yung pagiging battler sa pool na naman, 'di ba? Starter din si Dats dun sa round 1, 'di ba? Ayos. Sa direkta, panay starter ka ng starter, kaya yung pagiging battler mo ay fake. Kaya ka siguro nila sinasabihan ng tomboy Dats kasi di ka makapagsalita ng straight. Wait, usapang kilos naman sa music, mas mabibigat na nakakasama ko. Samantalang ikaw nagkakaroon ka lang ng movement pag mga boss ng Chowking nasa entrada nyo. Pues, yung chow fan yung sobrang tinipid sa gulay, maalat din kaumay. Samantalang dito, mura na, busog pa, di ba? Shengyan Siomai. Sabi na nga ba mapupunta kaya sa Shengyan Siomai. Shoutout sa Shengyan Siomai, puta. The best ang Shengyan Siomai, tol. Real talk yun. Dito, mura na, sobrang tinipid sa gulay, maalat din kaumay. Samantalang dito, mura na, busog pa, di ba? Shengyan Siomai. Manager ka ng Chowking, 45k sahod mo, pues! Ibang 45 sasahurin mo ngayon, ano, that's you wanna try this? Putang inayari. Dalawang 45 puputok sa bumbunan nitong batang 90s. Shit. Malala pa sa ISIS, hindi nyo na masisilayan yung bangkay. Tangin na, awatin natin si Vicente, pre. Awatin natin si Bis. Proceed na tayo sa round 2 ni Dats. Ilang yan. Wala na tapos na kaagad. Fuck. Hindi pang round 1 to, Bis. Pang round 3 na to Pang round 3 na tong mga inispit ni Vicente. So, proceed na tayo sa round 2 ni Dats. Game? Hindi, tangina, pero panoorin na lang natin to, pucha. Dito pa lang, Vicente na to. Ang 90s, malala pa sa ISIS, hindi nyo na masisilayan yung bangkay niya sapagkat ito'y sunod-sunod na pasabog na parang Al-Qaeda, lakas ng amats ko hay na. Kaya sa'yo, Dats, goodbye na. Akong panay bomba lang ng bomba para akong nasa Jamaica. Siyempre, wala akong choice kundi tadtarin ka na ng holes. Mas makikita sa noo mo, Dats, parang Krillin sa Dragon Balls. Monkey see, monkey do. Pas yung galawa mo na basic na yung malalagot. Para yung tinapat yung boots dun sa Dora. Laban dito sa Ultra Instinct na kakarot. Sisiguraduhin tong sisiguraduhin tong ikaw mananagot. Tuto pa rin ko mga pangarap mo na malabo na maaabot. Oo, makikita nyo siyang one-up pagkat siya yung binala ko sa catapult. Kasi legendary na tong beast kung may Bigfoot. Kaya sisipain, hihilahin o pwede ring straight hooklets. Play rude, gonna beat the hisses na hey Jude. Kasi makikitang duguan si Dats sa akin. Period. Kaya anong period? Dats o tuldok. Bibigyan ko to ng trauma. Talagang mapapakuit ka rito, Ropa. Ngayon paanong sa Dats magtatapos ang aking mga writtens?
Ulong diretso ka sa koma! Galingan mo! Alabanan pa lang igas, let's go! Tangan, wala na akong sasabihin dun. Okay, siguro yung last ano na lang, yung last reference lang ni Vicente. Yung dots, period, comma. May gumamit na nun eh. Hindi ko lang matandaan kung syempre laban ni dots. Alang may gumamit na ganoon sa sa ibang hindi si dots yung kalaban. May gumamit na nun, hindi ko lang matandaan kung sino. Pero laban ni dots 'yon. Hindi ko na talaga matandaan kung kanino. Pero ayun. Okay. Ano ata? Sino ba? Dots. Nakalimutan ko talaga kung sino yung kalaban. Pero ayun, wala na akong sasabihin sa sa round ni Vicente. Sa pool talaga lahat eh. Lahat ng naging explanation ko sa round 1 ni Dots. Ayun yung naging angulo ni Vicente. Yung technical na magbabangit ng reference na hindi namin gets, stutter, 'di ba? Wala na tol. Vicente, 10 points yun para sa akin. Then kay Dots, I'll go, bigyan ko siya ng 7, si Dots dito. So, may stutter siya. Yun nga, naging, parang hinahanapan ko siya ng bagong timpla, bagong flavor. Diba? So, I think, dominate ni Vicente yung round 1. So, yun lang. Nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin sa gitna or habang nagpe-perform si Vicente. So, I think that's it. 10-7, Vicente. Oh! Neto, choking ka ng choking. Tagal ko na wala dun. 2 years na, pre. Ano yung reference mo? Updated naman yun. Yo! He requested this rematch. Akala niya ay easy access. Pwes tingnan kung saan magtatapos itong pakiramdam na maging lifeless. Sa pinto ay tatagos itong halimaw daw na class S. Pwes ganun pagpalaos, kumukonti kanyang chances. Tangina, real shit. Kasi real shit. Kasi panay request yan, kasi panay pilit yan, kasi panay hiling yan kay Rayan. Nang ipilit niya at halos. Pero nang ipilit niya at halos, ngunit katapusan niyo tong lahat at sasapitin pagkatapos o malinang hiningi. Dugo mo ang mismong aagos, talagang mapapaawit sa demonyo na parang Juan Carlos, tangina. Kaya, kaluluwa niya ang nagapos. Okay. Napatanong na lang kung nasan. Mali ng desisyon ng pinasukang walang labasan. Dahil lahat ito'y ritual o ritual sa kaganapan. Dahil alam mong pag humiling sa dyablo, kapalit niyan kamatayan, tangina. Umasa pang alam. Ganda nung reference na yun. Gusto ko yun. Gusto ko yung reference ni Dudston. Din, yung storya ba pang grade 4? Yung storya ba pang grade 4? Gusto niya feel and pressure, gusto niya fear and pressure pang sudad yung stator, tangina gusto na sa top ng elevator, yung hakbang pang escalator, gusto mo maging challenger dito, bis? Pes galingan mo yung kwentor, tangina, mentor, tangina. Pero hindi. Boring ba yung story? Nakakaantok ba yung lecture? Kasi boring ba yung story? Tangina, nakakaantok ba yung lecture? Bubuo ng pamilya, tapos sa asawa lang yung pressure. Nasa social media ang patunay. Kaya paano iti-treasure? Buhay binata yung imahe. Paano magiging father figure? Tangina. Kasi cover photo niya si Zay Tatslak. Pwestong angle matabel. 49 na saksak sa iyong misis dahil masyadong mapapel. 19 kay Natnat, 6 kay Notnot. O magtawag na ng anghel. Ngayon tuluyan ka nawalan ng pamilya, bis! Konde Masager, tangina. Kaya, pero yung SME niya, bitch yan. Pero pinatulan niya partida. Pokpok sa ermitang nakasabayan ni Elsa. Oo, gagawin niya din lahat para sa konting kita. Pues ngayon siya tatamaan na makalawang na lanseta kasi naturingan kang mister. Pero wala kang kwenta. Mag-inang napuno ng saksak yun yung mismong tema. Tarak dito, tarak doon. At yung tama ay same spot. Talagang stab this way, stab that way. Dahil kaharap mo mismo kay datang ina. At yun yung literal na nawalan ka ng family tree. At nung
eksena magpe-pay off. Because siyaw ko pang higante. No need ng beanstalk. Pero hindi. Hindi. Kasi halos dekada niya na itong ginagawa. Pero banuy at banban ang sasabihin para sa pamilya. Pues palpak yung ganyan. Yung kita sa kultura. Pues saan nadatnan? O sasabihin passion. Tanga failure na yan! Kasi itong pabida sa social media di na mapipake par. Kung tingin ay skyrocket, pues need mo mag-restart. Kung gusto maging internet sensation, bitch, masyadong retard. Kung gusto mong magka-online credit, you should fucking PayPal. So say what? Walang banat! Okay, ganun pa rin. Hindi nag-adjust si Dats dito. Siguro built talaga yung rounds 1, 2, 3 niya sa ganung estilo. So I think hindi na natin kailangan mag-expect dito. 'Di ba? So parehas ng approach, ng atake, ng sulat 1 and 2. Proceed tayo kay Vicente. Vicente, let's go! Nandamay pa ng pamilya ang puta. Hindi ko lubusang maisip. Sinama mo yung jowa mo kasi mamaya kailangan mo ng katulong sumubo ng aking titi. Wala na raw siya sa choking. Gago. Abnoy ka. Good for you, wala ka na sa choking pero amoy chapsuy ka. Round to game? Yeah. Sa mga di nakakakilala, siya nga pala si John Mike Daniel Peñolbo. Probinsyanong Rizaleñong proud na konyo. Napanood ko yung battle niyo ni Val. Kaso di ko naintindihan kaya di ko tinapos. Hindi ko na din tol ipinilit. Bukod pa doon, mukha kayong dalawang TL na nag-aagawan sa bagong pasok na call center agent. Samantalang ako, nakaraan, yung J-Doc, hindi na pinaporma. Pues mamamatay ka ulit dito sa Rizal. Eksena dun sa Kapesi na una, kaya wag ka masyadong kamote, Lengel. Mas mabuti nang umiwas ka sa danger. Kasi papakitaan kita ng mga solid lines, kaya you just fucking stay on your Lengel. Baka sabihin nyo kaya kayo... Tong, lupit nun ah. Kapesi na una, solid line, stay on your lane, solid lane, angas nun, diba? Motelengel, mas mabuti nang umiwas ka sa danger. Kasi papakitaan kita ng mga solid lines, kaya you just fucking stay on your lane, Yel. Kasi baka sabihin nyo, kaya kayo natatalo sa amin kasi modus ng hurado. Ulol walang pinagkaiba kahit taga-motos ang dumayo. Yung riding in tandem, tanungin nyo. Alam na mga yan na kaya kong makipag-ubusan ng amo. Ultimo... Ganda ng rhyming. Modus na hurado, motus na dumayo. Angas nun, pre. Tang inang ano yun, no? Yung, angas nun, bis. Stay on your lane, Yel. Kasi baka sabihin nyo, kaya kayo natatalo sa amin kasi modus ng hurado. Modus ng hurado. Tapos ni-rhyme niya sa... Ulol walang pinagkaiba kahit taga-motos ang dumayo. Yung Motos ang... riding in tandem, tanungin nyo. Motos ang dumayo. Angas ng ano, nakitaan ko lang ng ano yun, ng isang malupit na, alam mo yun, yung... nakalimutan ko kung anong tawag doon. Ano man tawag doon? Nakalimutan ko kung anong tawag doon. Basta, ang ano nun, nagustuhan ko yun. Alam na mga yan na kaya kong makipag-ubusan ng amo. Ultimo si Rhea, nasaksiyan niya na sa live kung paano ka napulbo sa Durako. Kaya kahit sabihing teritoryo mo tong hayop ka, hindi mo ako dito madadali. Rep and stitch and thread ang puta, ano yan, samahan ng mananahe. Mas hindi nyo na matatahi itong ibibigay ko na sugat hanggang sa pumanaw ka ng atsyong. Saktong stitch and thread pagkat pagdadaanan mo ngayong gabi sa akin malabutas ng karayom. Wala kang palag kahit sa small room o open space, no disgrace. Kaya ko lang sabihin sa'yo ng direkta that's nang walang poker face. Saktong naalala ko yung Smoky Mountain. Cause you're just a fucking solid waste. Kita mas malalim linya ko sa dots. Parang letter I na naka-lower space. Kung usapang numero o bilang, ako pa rin ang mas veterans boy. Ako tutuldok sa bilang mo dots na parang decimal point. Kasi kung usapan turna, dapat bigay todo na. Wag na masyado pang pakulgay. Dapat ready to charge na parang toro. Magubusan tayo ng sungay. Kaya wag ka mag-alala. Wala akong tatargeting ngayong mga mahal mo sa buhay. Tunay, lahat ng round ko nakasentro sa dots na parang bullseye. Kaya goodbye kasi guess what? Puking inang yan. Pinakamatindi yun. Lakas nun. Yung
Nakasentro sa dots, parang bullseye. Puta. Tindi. Mag-alala. Wala akong tatargeting ngayong mga mahal mo sa buhay. Tunay, lahat ng round ko nakasentro sa dots na parang bullseye. Kaya galing nun. Kasi, guess what? Delikado ka na pag ako nakapwesto na sa best spot. Pagkain ko ng scope, makikita yung red dot. Blow! Kasunod na nun ay headshot. Oo, magiging violente. Talagang mag-iiwan ng trauma sa buo mong pagkatao hanggang sa maging kilabot na sa'yo ang pangalan kong Vicente! Sa pangalawa mong pagkatalo. Kaya anong DOTS? Baka DOTA. Talagang double kill. Natrap ka na naman sa aking mga round na parang chronosphere. Parang ikaw yung nagpabugbog ang masaklap. Ikaw yung nag-volunteer. At pinakita ko sa inyo na yung top tier kung gaano siya ka-bottom tier. Bitch, yun yung song. Banat para kay Dots. Tangina. Ay, shit. Alam nyo guys kung ano yung ano doon, kung ano yung naging pinaka malakas na linya ni Vicente. Para sa akin para sa akin lang naman. Yung yung nakatutok parang bullseye. Basta yung schema na yon, putang ina, lupit nun. Tsaka props kay kay Vicente. Syempre. Ito galing kay Sinyo to. Galing kay Sinyo tong na to. Info na to. Ay, info ba? Hindi, niya? Preference niya, ganon. Sabi niya mahirap, hindi daw siya sang-ayon sa mga rematch kasi syempre nakapagsulat ka na sa unang laban tapos magsusulat ka na naman, 'di ba? So nakaka-drain daw 'yon as per Sinyo. Napanood ko lang yung yung live niya ba 'yon? I don't know kung live niya 'yun Basta yun nga, as per Sinyo, di daw siya agree sa mga rematch kasi nga syempre nagsulat ka na natuyot ka na tapos may maglalaban kayo ulit. Ano yung mga references, angles na sasabihin mo pa sa kanya kung naglaban na kayo before. So, ang point ko is ang point ko lang dito sa part na to, gusto ko lang bigyan ng credit si Vicente dito kasi yun nga, naglaban na sila before. And ang question ko kasi kanina bago tayo mag-start ng review na to, ano yung mga gagawing or gagamiting angulo ni Vicente para kay Dots since nakalaban na nga niya si Dots before. So yun yung question ano-ano pa yung magiging creative pa ba si Vicente, 'di ba? So yun yung sagot. Nasagot din yung tanong ko. Sobrang creative ni Vicente dito at sobrang nilawakan niya pa yung references, yung angles, tapos lahat pa yung direkta kay Dots. Ang galing nun. So, hindi ko na rin siguro yung round 3, papakinggan na lang natin, papanoorin na lang natin. Kasi, para sa akin, first 2 rounds kay Vicente na to. Kay Dots, nag-aantay ako ng ibang timpla ng ibang flavor Pero, I think, hanggang sa round 3, ganito pa rin yung magiging approach niya. Pero, gusto ko bigyan ng props si Dots kasi, syempre, mas malinis na performance kaysa sa mga battles sa Motus na nawawala talaga, nagkakaroon talaga ng choke, ng stutter, pero dito naman kahit paano slip ups lang, di ba? Yun. First 2 rounds Vicente na yun para sa akin. Malinaw. Go! John Mike Leniel, outdated ka na naman. John Leniel Mike yun. Yo! Siya'y nagbebenta ng grills, pero budget friendly. Gusto niya chill, tapos galawan sketchy. Gusto niya feel, hallucination crazy. Dulot perfect smile para masabing trendy. Kaya na kasi yan? For fame, gagawan lame. Yung diskarte, pambihira. Business opportunity, pero wala akong oportunidad na makita. Yung smile, pure lie, tila nakagamit ng satiba. Yung diskarte, low ball, parang sukal na partida, pambihira. Kaya yung atake mo, di lalabis. Kaya yung atake mo, di lalabis. Kung tingin ay monkey business, di magi-evolve na parang radish. Kung gusto mo na mag-grow,
Kung gusto mo na mag-grow kaso peke pagka-tarnish, di mo ko ma-outshine kahit gamitan ng metal polish o metal. Pero dirakista, yung ideya ba pamboba? Talagang aabot sa gilagid kung daliri niya pang koka. Kung gusto mong balikatan, pangakong dito susobra. O ang tama sa balikat parang Kerwin Espinosa, kaya walang makakakontra. Ano ang perfect slogan? Comedy ang mga skit kanyang bigkas pang Mike Logan. Killing this high value parang John Wick lang kay Boban. O, tulog kay Tit. Highball. Tit ngayon i-check nyo vital organs, tang ina. Kasi metal, bakal, vital organs. Pero huwag mo kaming utuin. Pag bumira, sure na tira talagang di mo gugustuhin. Kasi kung kanina balikat, ngayon tuhod, yun ang pupuntiryahin. At siguradong babakalan pagkatapos lumpuhin. Kaya huwag nang utuin. Tanggal mga sagabal. Batas ko iyong pinasok. Kaya ayusin iyong asal. Tila rehimeng Duterte. Walang makakaangal. Walang silbi ang metal grills kung gamit kamay na bakal. Tangina. Okay. Kaya hagis ng balabal. Pero alam nyo ba, weird play mongoloid din tong si Bis. To sa pagbigkas pambihira. Kasi sabi niya kay Ken kay Blaser, ginanong, pwede ko bang, tanungin kita rin kung pwede ko tong kombohin at bogbogin. Tapos ang sagot daw ni Arik, sure you can. Sure you can? Sure ka na? Palala ko lang, Manila boy ka. Kasi taga-Tondo, Tondong tila may pinaglalaban. Coco Martin, kanyang acting, probinsyano ang galawan. Tila depressed na boss bars, kanyang bigkasin salitaan. Pues talagang hindi uubra dahil walang bisayang kalaban. Kaya tapos natong ikatlong ikot at siguradong mag-fade. Ito ay perfect celebration, parang Jamurats grenade. Anong silbi ng iyong utak kung buhok lang naka-braid at yung knowledge, spoon feeding, no need na ng visual aids. Limbana, Vicente! Vicente, let's go! Okay, so wala. Ang tawag dito. Same lang. Same lang yung atake ni Dats dito. Nag-aantay ako ng switch ng estilo. Pero yeah, kung ano man yung naging komento ko sa 1 and 2, yun at yun lang din yung makokomento ko dito sa round 3. Nagkulang sa creativity si Dats sa battle na to. Yun lang. Yo, round 3 game! Game. Pakilang wanap mo na ba to? Siguro naman pwede ka nang tumigil, Dats. Masyado ka ng level gap. Listen, Cap. Kakasali mo sa 1-up, baka umabot ka na ng 7-up. Kaso, malabong ma-dehydrate yung utak ko. Kaya't alam mong kulang to. Sige, sabihin na nating 7-up, pero di mo kayang matumbasan yung uhaw ko. Kasi may line daw siya na classic, parang Coca-Cola. The fuck? Gets naman yung point, tropa. Pues fuck soft drinks reference, ngayon malalaglag ka rin tulad nung MCing nag-reference ng fruit soda nitong mga nakaraang linggo. Pilit kong pinagdadasal ka. Sa panalangin binabalandra, sapagkat ang pagpaslang ko sa'yo ngayon, Dats, ang pinakauna kong kasalanan pagtapos ng Semana Santa. Kaya baliwala yung pag-aangas mo. Sobra mong wakchong. Ang tagal mo na sa eksena, mahiya ka. Naunahan ka pa nila Didival at R-Zone. Mapamusic man o battle body pagto kahit anong platform. Ang tagal mo na, di mo pa nakuha secret formula. Puta, sino kasi Plankton? Sakto, mag-focus ka na lang sa... Ayun naman ang pinaka, so far, yun yung pinaka solidong linya ni Vicente. Tagal mo na hindi mo pa rin nakukuha yung formula, sino kasi Plankton. Nice! Solid yun. Mapamusic man o battle Galing. pagto kahit anong platform. Ang tagal mo na, di mo pa nakuha secret formula. Puta, sino kasi Plankton? Saktong mag-focus ka na lang sa work mong Chowking. Mag-serve ka na lang ng wonton. O kaya, mukha ka naman bakla, apply ka na lang bilang threat ng Watson. At kung pinagmamalaki mong lagi kang clear skin, that's pues, keep in touch pagkat Makati talaga lahat to, Dats, na parang chicken fox. Itatakbo sa iyong balat na di ka na masisinagan ng spotlight habang sa akin umaapaw. Halata naman Habang sa akin umaapaw kasi yung pangarap niya na magbunga balang araw
Ayan, naging bungang araw. Tungkol lahat to sa dots. Ganyan ako mampulaga ng trauma. Pas patay ka sa ikalawang marka ko sa'yo na parang natuklaw ka ng cobra. Sadyang walang kahirap-hirap, sa'y binatok batukan ko all 3 rounds. Parang si... Putragis ka, bis. Tangina, ang lakas nun. Yung natuklaw ka ng cobra. Puta. Ina ni Vicente, limaw. Limaw, pre. Ganyan ako mampulaga ng trauma. Pas patay ka sa ikalawang marka ko sa'yo na parang natuklaw ka ng cobra. Sadyang walang kahirap-hirap, siya'y binatok batukan ko all 3 rounds. Parang signature na tattoo ni Wang Od, talagang basic ka sa 3 dots. Kahit i-analyze o i-summarize. Grabe naman. Di pa pala tapos yun. Tayo lakas, pre. Wang Od, 3 dots, binasi ka sa 3. Shit! Kakaiba, pre. Patay ka sa ikalawang marka ko sa'yo na parang natuklaw ka ng cobra. Sadyang walang kahirap-hirap. Grabe si Vicente dito. Batukan ko all 3 rounds. Parang signature na tattoo ni Wang Od, talagang basic ka sa 3 dots. Kahit i-analyze o i-summarize, ito'y Morse code. Pasok lahat sa dots ang aking mga lines. Bar per bar at rhymes. Kita nyo siyang mapaparalyze. Kasi kahit mag-square tayo dots, gugulong ka pa rin na parang dice. Obra, punchline o rhyme scheme, yay di papantay. Obra, punchline o rhyme scheme, di yan papantay sa akin. Konektado lahat to sa dots, parang batang nagsasanay lang ng writing. Tapos na yung corny mong linya. Oding o kill na, kinahon ko na tong dots. Logo ng Domino's Pizza! Ikay nilagay na sa box, dots! Kaya paalam, sir, pagtapos kong ikahon ng iyong round, sunod na yung triangle! Kaya, pagtapos na ito sa dots, sunod na yung triangle. Kaya, dots, masaya ka na sa ating rematch? Pasensya ka na, yun lang kinaya ng ating utak sa recap. Tayo magiging para sa... King ina mo, bis! Yo! Bloodware up! Battle! Tang inang Vicente to. Hindi ko kinaya yun, bis. Nagulat ako doon, bis. Hindi ko ine-expect na magiging ganito kalakas to. Woo! Tang inang palakas ng palakas yung niya. Hindi, siguro, para sa akin, yung round 2 yung pinakamahina. Diba? Yung 1 para sa akin, malakas na yon. Yung round 3, yun yung pinakamalakas. Putragis na yan. Kakaiba yun. Kakaibang yun. Kakaibang Vicente yung mas malakas na Vicente to. Napanood ko yung Vicente J-Doc eh. And masasabi ko na si Vicente nung time na yon, although yes, malakas siya doon, pero hindi ko pa siya nakikitaan ng doon ng creativity or something. Pero kakaiba yung Vicente dito sa quarters. Tangin na sobrang tindi nito. Kailangang mahigitan ni Vicente yung ganitong performance pagdating sa semis. Alam ko kalaban niya si Cersei sa semis eh, 'di ba? Yun lang, wala na akong ibang sasabihin pa dito, pero props kay Vicente. Tangin, lakas nun, pre. So yun, all 3 rounds. 30-21. Yun lang, ganun lang kasimple. Kitang-kita nyo naman siguro sa reaction ko kung paano ko namangha dun sa all 3 rounds ni Bis. Diba? Vicente yun. Ligang laban! Das versus Vicente! Magingay sa Rest of bar! Exclusive Stitch Deadbat na LCB FRBL at check nyo nga pala bagong RIT Cup. Ano na yan? Fuego! RX Panda, Crown, Black Manila. Yeah. Pero ang boto ng hurado, 5-0! Magingay! Tayong lahat para kay Vicente! Yeah. Yo, shoutout kay Dats, shoutout sa bebe ko Gijohan, kay Natnat, kay Notnot, sa Mr. Chong Hair Braid, sa Madshot, sa Moto, sa FRBL. Yon, abangan nyo, may battle ako parating May 31 sa Flip Top. Salamat FRBL. Let's go! Yeah, let's go, shoutout. Okay, di ba? Grabe yun, grabing Vicente. Malino naman, klaro naman. So, judges tayo.
Yo, sino ka, Jay? Binoto ko si Dats all 3, si Vicente all 3 rounds. Sinumulan ni Dats yung round kaso medyo maraming stumble. Though minor stumble siya pero masyadong marami para sa tournament. So, binigay ko yun kay Vicente dahil sobrang ganda ng performance, aggressive and creative yung ginagawa niya. Round 2, sinimulan din ulit ni Dats. Rebat na walang rhyme, so hindi ko siya binilang. Medyo may stumble pa rin, minor lang, pero hindi ko na-out. Pero consistency ang nagpanalo kay Vicente sa round 2. Round 3, doon na tinapos ni Vicente. Sobrang ganda, bar per bar. Though sa isang angle ang umikot, pero 1-2-1-2, effective, kumukonekta sa crowd, and magandang finishing para sa isang aggressive na approach sa battle. So all 3 rounds kay Vicente. Bismarck, binoto ko Vicente. Yun, round 1, walang banat si Dats. Ang galing lahat nung sinabi niya doon, lalo na yung timing niya, ang gagaling, lalo na yung mga internals. Kaso pag pasok naman nung round 1 ni Vicente, parang ang ganda rin yung napili niyang angle na diffuse niya yung tungkol sa mga reference ni Dats. Kaya para sa akin, yung round 1 binoto ko si Vicente. Round 2 naman, doon medyo maraming stumble si Dats. Kaya binoto ko dun si Vicente. Tapos hanggang sa round 3 halos ganun lang din yung mga sinasabi ni Dats. Tapos para sa akin, sa sariling preference ko lang, masyado sila naman nagbabad sa wordplay na tungkol sa Dats. Tapos si Dats naman nagbabad sa wordplay tungkol sa Beast. At para sa preference ko, mas nagamit na maayos ni Vicente yung mga wordplay tungkol sa kanya kaysa mas nagamit ni Dats yung wordplay tungkol dun sa Beast. Kaya ayun, all 3 rounds binoto ko Vicente, pero props kay Dats. Sobrang lakas din nun, pero ibang klase yung Vicente talaga. Oo, ibang klase yung Vicente talaga. Yung Genesis, solid yun. Tournament, semifinals yata. Boto ko Vicente, round 1, binigay ko kay Vicente. Nakuha niya yung para sa akin yung momentum agad. Kasi parang unang banat si Dats, tapos medyo nag-stutter siya, na which is salata. Then si Vicente malinis. Then nakuha niya yung crowd yun nga. Then round 2, binigay ko rin kay Vicente kasi parang nagpapasok na siya ng mga bukod sa verse niya, sumusundot na rin yung jokes niya na effective, napapanahon yung mga napili niya na angle. Yung kay Dats okay din naman, kaso parang may mas dahilan, may mas paraan para may emphasize mo yung bar na yon para sa akin. Then round 3, lumabas yung parang pagiging, basta parang nasakot na ni Vicente, kasi parang nagka-lisensya lalo siya na isumbat yung mga pwede nang ibato na angle kay Dats dahil natalo niya na pala siya dati. Yun. Round 1, 2, 3, Vicente. Shoutout kay Dats. Solid. All 3 rounds, binoto ko si Vicente. Lakas ng tsamba niya. Talo yung pusta ko kay Dats. Talaga. Bali, overall performance, mas malakas talaga si Vicente. Parehong maraming punchline eh. Siguro mas mahaba lang yung mga setups ni Dats. Kay Vicente, halos lahat lumalanding. Aggression, ang ganda ng performance, kumpleto, yun lang. So yun, binoto ko si Vicente. Pero lakas ng battle. Parang iba lang yung level ni Vicente. Pero sobrang lakas pa rin yan. Ni Dots, malinis din. Pero yun nga, iba talaga si Vicente ngayon eh. Vicente. Okay. Si Kulakulas. Okay. Ayun. Grabing performance ang isa lang masasabi ko doon. Grabing performance yung pinakita ni Vicente dito. At wala na eh. Puta, natuyot na ako, puta, na-shock kasi ako dun sa sa pinakitang performance ni Vicente. Although nag-expect ako ng malakas na Vicente, pero yung pinakita niya nag-exceed dun sa ine-expect ko, kaya respeto kay Vicente. Ang ganda ng pagiging niya doon. Yung paghahanda niya, yung creativity, yung performance, yung energy, lahat eh, 'di ba? Kay Dats naman, bawi na lang. Yun ang masasabi ko eh. Bawi na lang sa next na battle, 'di ba? Yun lang. So, proceed tayo sa next na battle, Cerces Jesu. Pahinga lang ako, edit lang tayo, tapos proceed tayo dun, okay? So, kita-kits tayo sa next na review. Congrats kay Bis. Diba? So, peace out.